Good morning, everybody. Nandiyan ka ba sa Negros ngayon? Morning, Mark. Tacloban siya po. Tacloban nga sa Namiss ko kayo lahat. Yeah, March, bumati ka muna. Ka-March, bumati po Namiss ko kayo. po kayo lahat. Ka-March, bumati po kayo. Magandang umaga po sa ating lahat. Ako po si Marge. Dito po ako sa Tacloban City po, sa Region 8. Ito po actually ang lugar po ng mga Romualdez. So, nandito po ako. And, kumusta po kayong lahat po? Akala namin ang Region 8, lalong-lalo na dyan sa Leyte, ay solid na Romualdez Marcos. Solid Duterte po. Solid Duterte po dito. Salamat sa March. Yan. Okay, Hindi lang po nagsasalita ang mga tao masyado, pero madami po tayong mga kababayan po na halos naman lahat po, ang puso nila po, na maibalik talaga si Presidente Duterte po kasi ang tingin po ng mga taga-Tacloban dito, siya po ang lakas. Tatandaan po natin noong Yolanda po, 2013, ang pinakaunang dumating sa Tacloban, walang iba kundi si Mayor, then Mayor Rodrigo Duterte po. So, doon pa lang po, mahal na mahal na mga tao po ng mga taga-Tacloban, Region 8 as a whole of the region po, si Mayor Duterte, PRRD. Yun po ang alam ko, kasi sa kakaikot ko po, yun talaga po ang mga ng mga tao. Kaya alam ko, may mga takot, naiintindihan din naman po natin, kasi dito po kami sa Region 8. Kumbaga, andito po ako sa snake pit para po akong isa lang daga. Kaya lang itong daga na ito po, mahirap kumagat yung daga po, di ba? So, yun. So, thank you. Pero Duterte country po ang Region 8 po, attorney. Duterte country ang Region 8. Thank you, Marge. Babalikan ka namin mamaya. Pakinggan muna natin si Attorney Yvette at may dadagdag sa tungkol dito sa interim release, yung mga legal aspects, ano bang maaari nating asahan. Attorney Yvette? Yes po, yes po. Yung kasi, isa sa magiging malakas na pwedeng magdetermina sa aking palagay, na mabaliktad nitong appeals chamber, ang hindi pagpayag ng pre-trial chamber ng interim release ay yung kalusugan, yung kasalukuyang kalusugan ng ating dating presidente. Kung may papakita na talagang for humanitarian reasons, kailangan na po siyang ilabas. Marami na po tayong nadidinig na sinasabing nahulog si Tatay Digong, na tumama ang ulo sa sahig, may mga kwentong inilabas siya ng ambulansya. Ako bilang Pilipino at isang ordinaryong mamamayan ng Pilipinas, wala ho akong direct knowledge na sinasabi ng ICC ko ano ang kasalukuyang health condition ng ating kababayan na Pilipino para ma-justify ang kanyang patuloy na pagkakakulong sa loob ng ICC. So kung mapapatunayan at tingin ko naman po ginawa naman lahat ng abogado ng ating dating Pangulo ang lahat ng makakaya nila upang i-justify, bigyang basihan ang kanyang interim release. In fact, hindi nga lang po dinisclose yung host country pero meron naman pong willing na host country at sisiguraduhin sa mahigpit na mga kondisyon hindi mapapatakas ang ating dating presidente, and they can assure that one plus yung health condition, umaasa po tayo na makikita ito ng appeals chamber at mapapayagan po na magkaroon ng interim release. Kaya nga po sinabi ni Attorney Lambino, hindi naman sinasabi na hindi na itutuloy. Ituloy! Bakit hindi? Dahil yun din naman sinabi ng ating Pangulo. Subalit, sa pagkakataon na ito, mas dapat manaig ang karapatang pangtao, especially on the humanitarian aspect. At alam ko po, tayo ho ay nananalangin na magkaroon ho ng enlightenment ang appeals chamber na makita po itong aspeto hong ito upang mabaliktad ang desisyon ng pre-trial chamber sa hindi pagpapagbigay ng interim release sa ating dating presidente. Yeah, yung mga tumututol na mga Pilipino, lalong-lalo na po yung mga grupo ng tinatawag dito sa atin ng mga kaliwa, pero
legally sila yung mga terorista. O kaya yung mga ibang mga kulay, si Kapi medyo kulay pink ngayon. Ano? O kaya yung mga dilawan. O kaya may tinatawag nating DDH, yung mga diehard Duterte haters. Ay gusto nila mamatay na yata si Tatay Digong sa kulungan. Hindi ba yun ang napaka-un-Filipino? Di ba? Un-Filipino po yun. Yan ang tunay na un-Filipino. Alam naman po natin may presumption of innocence. Hindi pa nga yan nasisintensyahan. Pero ayaw nilang mabigyan man lang ng interim release si Tatay Digong. Gusto nilang mabulok si Tatay Digong dyan sa kulungan sa Netherlands habang dinidinig yung kaso niya. Tingnan nyo na lamang po ang nangyayari ngayon tungkol sa droga. Hindi lamang sa Pilipinas. Alam natin, naglipanan na ngayon ang droga. At sinabi nga ni Attorney Mike, ni Mayor Mike Rama, na criminality is so rampant all over the country now. Ano ang reason yan? Because of drugs. At nakikita natin yung ginagawa ng Amerika ngayon dyan sa Caribbean, sa Venezuela, di ba? Lahat ng mga bangka o kaya mga motorboat, speedboat na mabibilis na tumatakbo sa karagatan, lahat yan binobomba at talagang sinisira, pinapatay ng Amerika. Hindi ba nila kinukundina yon as crime against humanity? Pareho lang naman ng reason eh. Drug war sa Amerika. Kung doon sa Amerika hindi kinukundina, bakit yung ilan bang tao yung sinasabi nilang na biktima na nagreklamo against Tatay Digong ng crimes against humanity? So itong mga Duterte diehard haters, yung gusto nyo ipagpilitan po ninyong makulong si PRRD, un-Filipino po, following the language of one senator. That is very un-Filipino. Na yung tao na alam mong hindi pa naman nasisintensya, lalong-lalo na yung edad niya, yung kanyang health situation, ay hindi mo papayagan na mapagbigyan ng interim release. That's very un-Filipino. Karaul, dagdagan ko lang. No? Papasensya na po ito, pero yung salitang putang ina, sinabi na ho yan ng Supreme Court, hindi ho yan libelous, no? Hindi ho yan libelous. Kasi karaniwang sinasambit yan ng mga Pilipino. Ang masakit ho, lalong-lalo na ho sa akin, ay yung mga nababasa ko at nadidinig ko na sinasabing, bring him bones. Napakasakit. Yun yung sinasabi ni Carol na napaka-un-Filipino. Wala eh. Wala sa ano natin yun, sa pagiging makabayan kung sasabihin mo na bring him bones. At yung isa pang sinasabi rin nila na, may panibagong karton. Hindi ho gali natin yan. Kaya kasama ho ni Karaol, hindi ho ako sumasang-ayon doon sa mga DDH, doon sa mga makabayan, doon sa mga nakikisimpatya sa kanila na yun ang mga sinasampit. Yeah. Pakinggan natin si Karimar tungkol naman sa DSWD, yung sinampanyang kaso. Una binabati ko po yung 12 million na senior citizens sa Pilipinas. Ito po yung sektor na hindi masyadong naiintindihan o iniintindi ng gobyerno. Yung pong, meron pong pinayal sa Supreme Court, pero siguro mamaya na po natin yung didiscuss. Meron po kasing nirelease na executive order na unconstitutional ang Malacanang noong September 18. Doon muna po tayo sa interim release. Kung magkakaroon ng oras, mamaya di-discuss or Salamat. Anyway, doon po sa interim release, meron pong kasabihan sa Bicol na ibali ngayang paslo, bako lang para habon. Kung tatagalogin po, hindi ba raw swapang, wag ka lang magnanakaw. Ang problema, yung hinaharap natin ngayon, swapang na, magnanakaw pa. Diba? So yun po yung dahilan. Ngayon, kung titingnan po natin yung interim release, siguro nga po tama si Raul, si Atty. Raul, kailangan natin dito panalangin. Kasi yung pong ICC, wala po silang standing na issue ngayon. Walang nakakulong sa kanila ngayon, walang kaso kundi yung kay PRRD. So kung i-release nila si PRRD, baka wala nang dahilan para sumuporta sa ICC yung mga gobyerno sa Europe. Di ba? However, on the other hand, kung sakaling magkakaroon ng masamang bagay na mangyayari kay PRRD, kung mamamatay siya, wag naman sa ICC, hindi kayang harapin ng ICC kung paano niya ipapaliwanag sa buong mundo na yung hindi pa naman convicted at saka merong sakit, i-retain nila. So ang masasabi ko po, siguro kailangan natin talaga yung panalangin na maintindihan ng ICC yung risk
na baka merong mangyari kay PRRD habang nakakulong sa ICC na nililitis, baka yun yung maging dahilan para pagbigyan nila yung request for interim release. Okay po. Dugtungan ko lang po, Ka Raymar, para po sa paglilinaw. No? Sa totoo lang ho, nililihis lang tayo ng mga yan eh. Nililito lang nila ang mga Pilipino, mga kababayan natin. Sa totoo lang, wala pa siyang napapatunayan o hindi pa dumaan sa tamang proseso. Lahat. Bakit hindi natin talagang bigyang diin na si FPRRD ay kinidnap? Hindi ito tama. At yun ang dapat panindigan. Hubarin kung anuman kulay meron tayo. Respetuhin natin ang ating bayan, ang ating bansa sa pamamagitan ng pagtatanggol sa ating pong kababayan na kinuha, kinidnap. Pagkatapos kinulong, hindi pa po nasasabihan kung ano talaga yung tinutumbok nilang kaso kay FPRRD, pero kinukondina na nila at sinasarado na nilang lahat para bang wala na siyang karapatang lumaban at wala na siyang karapatang bumalik dito. At talagang masakit yung sinasabi kanina, narinig ko kay Attorney Yvette, that instead ng ang panawagan ng sambayan ng Pilipino is bring him home, tapos sisigaw sila ng bring him bones. So doon pa lang malinaw na ang talagang laban nila ay talagang burahin si Pangulong Duterte sa ating bansa. Burahin man nila ito sa salita at sa mga pinalalabas nilang puro hindi totoong mga kung ano-anong salita laban kay FPRRD. Hindi nila mabubura yung mga nakabaon na sa puso ng sambayan ng Pilipino na magagandang naitanim na mga talagang tunay na pagtulong at pagbaba sa mga Pilipinong nagdarahop. Kaya nga ngayon, kung hindi tayo maninindigan, kung talagang hihiwalay-hiwalay pa rin tayo ng kulay. Kung nagawa nila to sa ating FPRRD, kahit kanino po sa atin, gagawin at gagawin nila ng paulit-ulit. Kaya nga tayo yung dugmok na. Pinapaikot nila tayo sa mga paratang na hindi totoo, sa mga news na hindi totoo, at yan po yung susunod nating topic. Ito po, mainit-init pa dahil meron na naman, ito para tong kapihan sa PDP. May episode, may part 1, part 2, part 3. At alam natin ng ating mga kasamahan sa media, bloggers, mga influencers na nandito ngayong araw, updated kayo. Kaya gusto ko sana susugan ito ni Ka Yvette, yung sa atin pong second na talakayan. Kaya nga, muli gusto ko pong ihabol. Ako po yung naka-pink. Maganda po yung pink, di po ba? Pag nagre-regalo kayo sa mga girlfriends nyo, pink din ang choice nila. Pero tandaan ninyo, isang tabi natin ang kulay. Panindigan natin kung anong dapat panindigan bilang isang Pilipino. Protektahan natin ang ating karapatan, protektahan natin ang ating bayan. Opo, malinaw po ang aming paninindigan at isa lamang po ang sinisigaw ng PDP. Hustisya laban po sa korupsyon na nangyayari na paulit-ulit na nililihis ng mga, alam na ninyo, sabi nila pink, hindi po pink, yellow, hindi po yellow, ang daming kulay eh. Pero tandaan natin, kayumanggi ang kulay natin bilang Pilipino. Diyan tayo magkakapantay-pantay. Kaya siguro, kasi maiksi lang yung panahon natin, ako'y papalis na rin in 10 minutes. Pagbigyan natin siguro yung mga vloggers natin kung meron kayong tatanong. Alam naman po natin kasi yung issue tungkol din sa pahayag na ni Saldico, yung mga statements niya. So, kung isasabihin namin, napakinggan nyo na rin siguro yan. So, ano ba yung gusto nyo itanong, paliwanag at sasagutin ng mga panels dito?